Oh, ngumiti si Janju at sinabing, dahil nandito ka na, manatili ka na lang. Tumayo si Janju sa tuktok ng bundok at sumigaw, ang Heavenly Eye ay nagbubukas. Tumingin siya sa paligid at sinabing, napakakalmado ng enerhiya ng lugar na ito. Nakita niya sa malayo ang isang bugzo ng kapangyarihan na nagmumula at bulalas, ang lambak na iyon, ang madilim na enerhiya at nagniningas na kamatayan, iyon ay isang lugar ng matinding panganib. Ang mga bundok at ilog dito ay hindi perpektong pagkakaisa. Ang ganoong lugar ng matinding panganib ay hindi maaaring natural na mangyari. Maaari kayang nilikha ito ng mga tao. Nag-espekulasyon si Janju, maaari kayang ito ang lugar kung saan nagkulong si dalawang Shanlan nang magkasakit siya. Nang siya ay may sakit, magulo ang pagputok ng kanyang demonic energy. Ngunit napakalakas ng kanyang enerhiya na kahit kumalat ito, hindi ito ganap na nawawala. Unti-unting bumubuo sa mapanganib na lugar na ito. Matapos ang kanyang mga iniisip, bumulong si Janju, bagaman ito ay isang posibilidad, hindi ito ganap. Kung ito man ay isang bihirang mapanganib na lugar o hindi, sapat na ito para mag-set up ako ng isang Fun formation. Ang formation na ito ang magiging taktika ko sa pagprotekta sa sarili sa hinaharap. Habang nagsasalita siya, isang lumilipad na barko ang dumaan sa itaas at naisip niya, ito ay. Tinitigan ni Janju ng matindi. Iniisip ang mabigat na aura ng kasamaan. Sino kaya ang nakasakay sa barkong ito? Samantala, sa Hasian Hall, isang subordina ang nagpahayag, Panginoon ko, ang batang master ng Golden Crow Clan ay naghahanap ng audience. Nang marinig ito, sinabi ni Janju na nakatayo malapit, ang master ng sinaunang Golden Crow Clan ay palaging mapaghimagsik, hindi kailanman nakikipaghalubilo sa ordinaryong demon clans. Ang pagdating nila rito ay maaaring hindi maganda. Dapat ba akong, biglang sumingit si Shanlan na nakikinig, nagpadala ako ng sulat sa Golden Crow Clan, iniimbitahan sila. Nang marinig si Shaolan, nagtanong si Jianjun, ang Golden Crow Clan ay isang sinaunang angkan na nabuo ng mga halimaw na hayop. Mula nang maghari ang Panginoon sa Demon Nation, pinanatili nila ang mataas na antas ng autonomiya at hindi kailanman sumuko sa kontrol ng Panginoon. Ano ang layunin ng pagpapatawag sa kanila sa Tucson? Sumagot si Shonlan, ang sinaunang banal na hayop na angkan, dalhin ang Jade Chilean dito. Naunawaan ni Jianjun ang utos at yumuko ang ulo, nagsasabing, tulad ng utos mo. Pagkatapos ay inutusan ni Shanlan, ipahayag ang utos para sa Golden Crow Clan na pumasok sa Husan Hall. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ang batang master na si Diha at Elder Shi. Lumakad sila sa loob. Itinaas ni Dihaw ang kanyang kamay bilang pagbati, nagsasabing, Demon Lord, ako ay, ngunit pinutol ni Shonlan, paano ka naglakas loob? Nagpakawala ng mapanupol na puwersa si Shalan habang nagpapatuloy, sino ang nagpahintulot sa iyong makipagkita sa akin ng hindi lumuluhod? Napilitang lumuhad si Diha, bulalas, Tumanggo si Diha, nagngangalit ang ngipin, at sinabing, ikaw. Kalmadong tanong ni Shanlan, ano ang problema? May opinyon ka ba? Sa sandaling ito, nagsalita si Elder Shi upang pagaanan ang tensyon, mali ba para sa banal na anak na magbigay galang sa Demon Lord? Nagtataka ako kung nasaan ang Shin Holy Son na binanggit ng Demon Lord. Sa kasamaang palad, abala ang aming banal na angkan sa pagsasanay at hindi maaaring magpadala ng sino man ng personal. Kaya, kami lamang at ang batang master ng Golden Crow ang maipapadala upang salubungin ka. Bumaling si Shonlan sa kanyang subordina at nagutos, dalhin mo ito rito at ibigay sa kanila. Nang marinig ito, dinampot ni Jianjun si Xiao Shanjun na bulalas, saan mo ako dadalhin? Hindi ko talaga ito kailangan. Ayos lang ako sa Tucson. Gayun din, sino ang nagpaalam kay Sir Jiang? Sana hindi niya ako kokontaken upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan. Ate, patuloy mo akong pakainin ng mga ubas doon. Nagmamadaling sumugod si Elder Shi upang yakapin si Xiao Shanjun, nagsasabing, meow. Itong purong puti na may ganitong purong lahi at spiritual power. Napakahiwaga. Nagulat si Xiao Shanjun at nagtanong, anong klaseng nilalang ito? Itinaas ni Elder Shi si Xiao Shanjun at ipinahayag, biyayaan ng langit ang aming angkan. Biyayaan ng langit ang aming angkan.
Pagkatapos, tumayo si Shanlan upang umalis, nagsasabing, ipinagkatiwala ko ang Jade Chilean sa iyo. Pagbalik mo, paalalahanan ang mga ligaw tungkol sa ating kasunduan. Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Dinala ni Elder Shi ang pusa, nagsasabing, Panginoon ko, hintay. Pagkatapos ay lumingon si Shi Elder at yumuko ang ulo, nagsasabing ang mga salitang ipinagkatiwala ng kagalang-galang ay tiyak na ipaparating sa aming banal na angkan. Gayunpaman, bukod sa pagsalubong sa banal na Unicorn Prince, may isa pa kaming bagay na kailangan talakayin tungkol sa Tucson. Sinulyapan ni Shanlan at tinanong, anong bagay? Nagbago si Shi Elder sa ilang treasure chests at sinabing, kagalang-galang, pakiusap, tingnan mo. Nang makita ang 6 na treasure chests, nagtanong si Shanlan, ano ang ibig sabihin nito? Ipinaliwanag ni Shi Elder, ang mga kayamanan na ito ay bihirang hiyas, isang tanda ng kabutihang loob mula sa aming angkan. Dahil narinig namin na ang kagalang-galang ay hindi pa kasal, tinitingnan ang mga talentadong kabataan ng Demon Nation, tanging ang aming dayhaw na batang master ang angkop para sa kagalang-galang. Ngayon, buong tapang kaming dumating dito upang magmungkahi ng pag-iisang dibdib kay Tuan. Nang marinig ito, sumigaw si Jianjun, paano ka naglakas loob na magsalita ng ganoong kawalang galang sa harap ng aming master? Yumuko ang ulo ni Shi Elder at sumagot, hindi ba totoo na ang isang binata at isang dalaga ay hindi itinuturing na kawalang galang? Lumapit si Shanlan, nagpapalabas ng mahiwagang enerhiya, at nagtanong, ikaw at ako ay magkapareho ang edad, at ngayon sa malaking santuwaryo ng Demon Clan, walang makakatapat sa akin. Ano ang antas ng iyong paglinang? Magsasalita sana si Diha nang nauuto siya. Maya-maya ay tumayo si Shanlan sa harap niya at ipinahayag, ako ang master ng Tucson, ang hari ng Demon Nation kung saan yumuyuko ang lahat ng mga Diyos ng demonyo. Anong katayuan ang hawak mo? Si Diha, sa ilalim ng presyon ng kanyang kapangyarihan, nahirapan tumayo at nauuto. Nagpatuloy siya, natukoy ko na ang kalamidad ng mga sea demons. Pinapatay ang libu-libong masasamang nilalang upang mapanatili ang magulong mundo. Anong merito ang taglay mo? Huwag mong isipin na kahit na single pa ako, magiging karapat-dapat ka. Sa ibang lugar, sa ilalim ng maliwanag na asul na kalangitan, may nagtanong, masama ba ang pakiramdam ni Master? Tumangala si Jianju sa langit at sinabing, may nagmumura sa akin. Tiningnan siya ni Kula at nagtanong, wala. Master, kung may nagmumura sa iyo, baliwalain na lang ba natin? Siya nga pala, na kumpleto na ba natin ang gawain ng paghula ng 3 kapalaran ngayon? Sumagot si Jianju, oo, tapos na. Buti na lang at mayroon tayong 3 maliliit na demonyo na ipinadala ni Wano. Nang marinig ito, masayang dinampot ni Kula ang isang manok at sinabing, dakilang manok. Bro, halika sa kusina kasama namin. Magpakulo tayo ng tubig. May dagdag tayong ulam ngayon. Sumigaw si Jianju, tigil. Tigil. Tinapik niya ang ulo ni Ka at sinabing, pakiusap, nagkaroon ng sentience ang manok na ito. Hindi ito pagkain. Ang pagpatay dito ay maaaring magdulot ng karmic retribution. Si Ku, matapos matamaan, yamakap sa kanyang ulo at umiyak, nakuha ko na. Sabi niya, sige, umupo ka. Ngayon, bibigyan kita ng isang piraso ng paglikha. Nagtawag si Jianju at sinabing, bumangon ang tunay na hari. Ang daan na maaaring salitain ay hindi ang walang hanggang daan. Ang pangalan na maaaring pangalanan ay hindi ang walang hanggang pangalan. Ang walang pangalan ay ang simula ng langit at lupa, habang ang may pangalan ay ang ina ng lahat ng bagay. Hinahawakan ang dualidad ng yin at yang, sinisipsip ang kakanyahan ng mag-isa, ang pinakamahusay sa mga banal na mekanismo, ang pasukan sa pagbabago ng universo. Ang mga magulang ng lahat ng hexags, ang pagpapalawak ng cosmos, ang sentral na akses ng universo. Isang scroll ng kasulatan ang lumutang sa harap niya, nagsasabing, hindi ba ito concise at madaling maunawaan? Sa karunungan ng 3 ito, dapat ay may nakuha sila mula rito, di ba? Walang imak na nakatingin ang 3 nilalang at nagtanong si Jianju, walang kahit isang salita ang naunawaan, tama. Nang makita ito, nagpatuloy siya, sa tingin ko, ihulog na lang natin sila sa palayok. Sa Tansham Hauntik, nagkaroon ng kaguluhan. Sobra na nga si Tu Shaolan. Binato ni Di ang isang tekor sa sahig, nagpahayag,
Ako ang batang master ng dakilang kaparangan. Paano niya ako minamaliit? Hindi tama iyan. Kalmadong sumagot si Shield, batang master, pakiusap, manatili kang kalmado. Bagaman mahirap ang alyansa ng kasal, ang pagkuha ng asensya ng Demon Lord ay posible pa rin. Tumingin si Diha at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni She Elder, ang hindi mo alam ay bagaman ang Demon Lord ay isang kakaibang babae, nakapaglinang sa isang antas na kahit ang aming banal na lahi ay hindi naglakas loob na maliitin, sa bawat kabilugan ng buwan ay humihina ang kanyang kapangyarihan at lumalabo ang kanyang isip. Ang oras na iyon ang pinakamahusay na pagkakataon para makuha mo ang asensya ng Demon Lord. Nagpatuloy siya, nagtanong, totoo ba ito? Mayroon ba tayong matibay na pagkakataon laban kay Lin Chini? Tumawa si She Elder, sa mundong ito, ano ba ang garantisado? Sa pagkakataong ito, ang Unicorn Saint Son ay may suporta ng aming banal na lahi. At tiyak na sa kanyang pagbalik, uuga ang iyong posisyon bilang batang master. Kung mabaygo ang planong ito, mapapanatili mo pa rin ba ang iyong titulo bilang batang master ng dakilang kaparangan? Nagngangalit ang ngipin ni Dihaw, yaman at panganib ay magkasama. Sa wakas ay sinabi ni She Elder, kung gayon, hintayin natin ang kabilugan ng buwan 10 araw mula ngayon. Kinabukasan, tumayo si Shuano sa harap ni Shaolan. Napansin ni Shalan ang katahimikan at nagtanong, saan na sila nagpunta? Kailangan ko ng paliwanag. Nagkadaupang palad si Shuano at sinabing, kung hindi ako nagkakamali, malamang na nagpunta sila sa Three-Hound Peak. Nagtanong si Shanlan, Three-Hound Peak. Ano iyon? Ipinaliwanag ni Shuano, doon nakakulong ang manghuhula ng tao. Pinilit ni Shanlan, ano ang ginagawa nila sa Three-Hound Peak? Sumagot si Shuano, narinig ko na nakikinig sila sa mga turo ni Jangjas. Samandal si Shalan sa kanyang kamay, naguguluhan. Isang grupo ng mga dakilang demonyo, pati na ang mga Demon King, nakikinig sa isang ordinaryong 8th grade cultivator na nangangaral. Samantala, sa Three-Hound Peak, nakapila sila ng maayos upang makapasok. Nag-uusap ang mga nilalang sa paligid mula sa malayo, sinasabi ko sa iyo, ang mga lektura ni Sir Jangs ay tunay na banal. Katabi ko, si matandang Poloka at matapos makinig, agad akong lumipad at binigyan ang sarili ko ng titulong kahangahangang diwata ng Poloka. Oh, talaga, ang galing naman yan. Gusto ko ring marinig ang lektura ni Sir Jang. Habang kumukuha ng tiket, lumabas si Kula at nakipagkwentuhan sandali sa number dispenser. Pagkatapos ay mabilis na dinampot ng number caller ang karatula at inilagay sa mesa, nagpapahayag na puno na ang klase ni Sir Jang sa hapon. Bukas, siguraduhin na maagang dumating at pumila. Sa ngayon, oras na para umuwi. Isang grupo ng mga tao sa pila ay agad na nagpuyo sa galit. Nagsasabing tiniis nila ang 2 mahirap na araw para lang makarating sa paanan ng bundok, kaya bakit naman sila babalik ngayon? Iminungkahi nila, bakit hindi na lang magdagdag ng klase si Sir Jang para sa amin? Siyempre, pabor kaming lahat dyan. Sa sandaling ito, sumugod si Dihaw sa eksena, malakas na nagpahayag. Sa aking opinyon, si Janju ay wala ng iba kundi isang manloloko na naglalaro ng mga trick para kumita sa kanyang reputasyon. Karamihan sa mga tao rito ay gusto lang na suyuan ang mapapangasawa na ito. Puro pagsuhol lang iyan. Sumingit ang isang nilalang na nakatayo malapit, hindi tama iyan. Alam mo ba na nagawa ni Sir Jang na makausap ang 3 9th-tier little demon sa loob lang ng isang araw? Nag-alinlangan pa rin si Dihaw at sumagot, hindi. Sumingit ang ibang mga nilalang, syempre, hindi ordinaryong tao si Sir Jang. Paano pa kaya niya nakuha ang atensyon ng kagalang-galang na Diyos? Napakamakatwiran. Ang mga nakakuha ng atensyon ng banal ay tiyak na hindi ordinaryong mga karakter. Biglang lumapit ang isang tunog na nagdulot ng pagtigil ng nilalang sa harap ni Diha, na nagtulak sa kanya upang lumingon. Pagkatapos, gumawa ng engranding pagpasok sina Shanlan at Wano. Hey! Ang maliit na baboy ay abala pa rin sa pag-iimpake ng mga gamit sa dibdib ng hindi tumitingala, nagsasabing, kompleto na ang listahan ngayon. Kung gusto mong makahabol sa sermon ni Sir Jangs, siguraduhin na maagang dumating bukas. Sumagot si Shanlan, oh, ganoon ba? Hey, maliit na baboy. Nang marinig ang pamilyar na tunog, mabilis na lumuhod, nauuto, kamahalan. Kamahalan, kamahalan.
Tumalikod si Shalan at sinabing, dalhin mo ang Supreme Deity upang makipagkita kay Jiangju, at pagkatapos ay desisyon ko ang iyong kapalaran mamaya. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.